Magandang umaga po sa atin lahat at salamat po sa bawat isa na nakilahok po ngayon sa ngayong umaga. At bilang panimula po ay makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Salmo, Kabanata 66, mga talatang 1 hanggang 9. Narito ko po sa Book of Psalms, chapter 66, verse 1 to 9. Kung niyo pong nakita, ito po yung sinasabi, "Shout with joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies cringe before you. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing praise to your name, Selah. Come and see what God has done. How awesome His work in man's behalf. He turned the sea into dry land. They passed through the waters on foot. Come, let us rejoice in Him. He rules over by His power. His eyes watch the nation. Let not the rebellious rise up against Him. Selah. Praise our God, O peoples. Let the sound of His praise be heard. He has preserved our lives and kept our feet from sleeping. At manalangin po tayo bilang pagpanimula. Let us pray po. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umaga nito na binigay sa amin. Salamat po ulit, Panginoon, dahil may pagkakataon pumuli kaming papurihan ka, sambahin ka sa umagang ito. Panginoon, kayo po yung patuloy na pumatnubay sa buong gawain sa umagang ito, nawa maging maayos ito, at nawa sa umagang ito, ikaw lang aming mapapurihan, masamba. Nabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba, at ito'y nadalangin namin sa iyo, sa inyong anak na si Jesus. Amen. Umaga po sa ating lahat, sa oras na ito nating pag-aalala sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pamamahal sa atin. Nais kong buksan po natin ating Biblia sa aklat po ng unang 1 Peter 1, verse 18 to 19. 1 Peter 1, verse 18 to 19. Ito po sinasabi, "Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb, without blemish and without spot." Ang ating pong Panginoon ay marami pong siyang pangalan. Marami siyang attributes. Yan ang tawag natin Son of God, Son of Man, the Lamb of God, Good Shepherd, Savior, Bread of Life, Chief Cornerstone, Great High Priest at Mediator, at marami pang iba. So, sa umagang ito, nais kong tignan natin ang kaisa sa mga attributes natin Panginoon bilang ating manunubos. Jesus as Redeemer. So, pag merong Redeemer o manunubos, ibig sabihin merong nakasanla, merong tutubusin. Ang ating pong buhay ay nakasanla. Ating kaluluwa ay nakasanla. Sapagkat tayo nandoon bihag ng kasalanan. We are bondage of sin. Bihag tayo ng kasalanan. Kailangan tayong matubos, ma-release sa kasalanan. Subalit ang masakit, wala pong qualified na pwedeng gumawa nito. Wala pong qualified na ma-release tayo sa bondage of sin sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Hindi tayo umabot sa kalwatian ng Panginoon, ang Diyos. So, sa awa sa atin ng ating Panginoon, kanyang bugtong na anak mismo ang ginawa niyang
tagapagtubos ng ating mga kasalanan, ating mga kaluluwa. Ang ating buhay na bihag ng kasalanan. Siya ang tumubos ng ating mga sala. Sabi ito sa Revelation 5:9, and they sang a new song, saying, you are worthy to take the scroll, and to open its seals, for you were slain, and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation. We have redeemed us to God by your blood. Tayo ay tinubos sa magitan ng dugo. Dugo ng ating Panginoon. The precious blood of Christ. Unblemished. Without spot, walang dungis. Yan po ang pinantubos sa atin ating Panginoon. Yung kanyang sarili mismo. Hindi tayo tinubos ng silver or gold, kundi yung precious blood ng ating Panginoon. Kanyang busilak na dugo, ang kanyang pinantubos sa atin. Hindi naging madali sa ating Panginoon, sapagkat inako niya ang ating kasalanan. Kasi nagpakasakit para sa atin. Inako niya yung sakit, inako niya yung parusa na dapat tayo ang nagdala. So, ninais pa niya na siya na magsakripisyo para sa atin. Sinabi ni Apostol Pablo sa Titus 2:14, sabi dito, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that is very own, eager to do what is good. So, to redeem us from all our wickedness sa ating mga pagsalansang at para tayo ma-purify, malinisan ang ating kasalanan. Yan po ang ginawa natin, Panginoon, bilang isang manunubos, bilang isang redeemer, na ang ginamit niya ang pangtubos sa atin, ang kanyang mismong busilak na dugo, na kailanman ay walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng anumang ispat ng karumihan. Pasalamatan natin ang Panginoon sa umagang ito, ating Panginoong Yesus, na ating manunubos, na ating Diyos na nagkatawang tao para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya manalangin. Ang aming Diyos na dakila sila, kami muling nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na binigyan niyo sa amin, Panginoon, pang maalala ka namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Ang pagtubos na ginamit mo, Panginoon, yung precious blood, yung busilak ng dugo, na walang bahid ng dungis. Ikaw bilang Diyos na nagkatawang tao para sa amin, Panginoon. Inusto mo pa na ikaw magsakripisyo para sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan ito sa amin. Tuloy ka namin papupurihan, tuloy ka namin pasasalamatan, at dadakilain natin sa iyong pamamahal na inukong mo po sa amin. Inabalik namin ang lahat kapurihan, pasasalamat, pagdakila sa pangalan lang po na aking Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang
sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos, tunay na kakamtin. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatapasa kung si Kristo ay atin nang makita. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Umaga po sa ating lahat. Bilang pag-alaala po sa ating Panginoon, inanyahan ko po kayong makibukas sa akin sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 9, talatang 12. Inulit ko po, Hebreo, Kapitulo 9, talatang 12. Ito po ang sinasabi: minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng buya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Tayo po ay mapalad na sa panahon po ngayon ay hindi na po natin kinakailangan pa na mag-alay pa ng mga hayop o ng mga handog na sinusunog. Kasi po kung babalikan po natin ang lumang tipan, makita po natin doon na ang mga tao po doon ay nag-aalay pa ng mga hayop para po sa kanilang kasalanan at para sa paghingi ng tawad. Ngunit nung dumating ang ating Panginoon, 2,000 taon na nakakalipas, hindi na po natin kinakailangan pang gawin yung mga pag-aalay na yon, sapagkat ang ating Panginoon na po ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. At minsanan lang po na pumasok po ang ating Panginoon sa dakong kabanal-banalan, at sa minsanang paghahandog na iyon, tayo po ay naligtas. At tayo po ay saglit na manalangin. Diyos na dakila, banal at kapuri-puri, maraming salamat po sa minsanang paghahandog mo, Panginoon, nang dahil po sa paghahandog na iyon, kami po ay naligtas. Maraming salamat po sa pagdating nyo, o aming dakilang pari, na siyang nag-alay para sa amin. Marami pong salamat sa handog, Panginoon, na binigay nyo, na hindi na po namin kailangan pang gawin, hindi na po namin kailangan magpakahirap humanap ng hayop at mag-alay, Panginoon, sa inyo, dahil kayo na po mismo ang gumawa nito para sa amin. Maraming salamat po. Muli, ito po ang aming samod dalangin na may papuri at pasasalamat sa matamis na ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran, kahit
kanyang kamay, sa tuwina'y malapit at kapisan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Pagdamay niya'y kita sa lahat ng dako, at kahit napapagod may tuwa rin ako. Siya'y aking patnubay sa mabagyong mundo, at makikitang muli siya rito. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Magdiwang o Kristiyano, tinig mo'y itaas, at purihin si Kristo na hari ng lahat. Siya'y tanging pag-asa ng nagsisihanap, wala na ngang iba pang kasinliyag. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Nais ko pong magbahagi ng ilang mga talata na makikita ko sa John chapter 15 verse 13. Ay bukas po kayo sa akin sa John chapter 15 verse 13. Kung nyo pong nakita, ito po ang sinasabi. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. John 15:13. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. To lay down one's life, to give up his life, to sacrifice his life for a friend. Ganito po nilarawan sa mga talatang ito ang isang dakilang pag-ibig. To lay down one's life for a friend, to sacrifice his life for a friend. Kapag pinag-usapan po natin yung salitang sacrifice, ay wala na pong higit pa sa sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Jesus. There is no greater example of sacrifice that can be found than in Christ Jesus Himself. Sa pamamagitan po ng pag-aalay ng ating Panginoong Jesus ng kanyang buhay, dito niya po napakita yung dakilang pag-ibig niya po sa atin. Jesus laid down His life to show His love for us. Siya po ay naparito upang ialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para maligtas lamang po tayong mga makasalanan. Sabi nga sa Romans 5:8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Freely and voluntarily and willingly, ibinigay po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para lamang po tayo maligtas. Para lamang po tayo ay maligtas mula sa tiyak na kapahamakan. He did it out of love. Dahil ayaw niya po tayong mapahamak ng dahil sa ating kasalanan.
Ganito po pinakita ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Kaya po patuloy po natin siyang purihin, pasalamatan sa umagang ito. And panalangin din po natin yung dalawang elemento na nasa ating harapan sa umagang ito. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Let us all pray. Our Heavenly Father, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na dakila. Muli, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo, sa kadakilaan nyo, Panginoon, sa pag-ibig nyo, sa biyaya nyo, sa habag, Panginoon, na pinadama sa amin, na ibinigay sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil binigay nyo po inyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Hesus, dito sa mundo upang iligtas po kami. Salamat po sa Panginoong Hesus dahil sa kanyang sakripisyo, set aside His glory to enter this world, Panginoon, para magkatawang tao. And even He sacrificed His own life for us para ma-rescue kami, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan ng dahil sa kasalanan. And salamat sa bagay na ito, Panginoon, dahil ipinakita niyo po kung gaano niyo po kami kamahal sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa bagay na ito. Kaya din po, Panginoon, salamat sa dalawang elemento na nasa aming harapan. Nagpapaalala, Panginoon, sa dakilang ginawa niyo po para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa tinapay na sumisimbolo po sa inyong katawan na nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, yung tiis ng lahat ng hirap at pasakit. Salamat din po, Panginoon, sa saro na nasa aming harapan, sumisimbolo sa iyong dugo, ang pinambayad niyo sa amin, Panginoon, dugo na naglinis para sa amin, Panginoon, mula sa kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa dalawang bagay na ito, dalawang elemento na ito, na patuloy na nagpapaalala sa amin kung gaano niyo po kami inibig, kung gaano po kalaki yung pagmamahal niyo po sa amin, yung biyaya, yung abag na ibinigay niyo po sa amin, na kahit po kami ay deserve po namin na maparusahan, Panginoon, still You made a way, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Kaya tanggapin niyo po ang aming mataas na papuri at pagsamba sa umagang ito. Lahat po ng ito ay dinadalangin namin na may papuri at salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maaari na po nating tanggapin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon at ang katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo.
Good morning everyone. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa, mayroong kalakasan. At samahan niyo po kami sa pag-awit ng mga papuring awitin para sa ating Panginoon. Sabi ng awit, "The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is our victory." We are victorious in Jesus' name. Amen? The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Mighty. Greater is He that is in me than he that is in the world. I'm more than a conqueror by the power of His word. Of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything. By the power of His Spirit, you're the one who strengthens me. Strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything. By the power of His Spirit, you're the one who strengthens me. Strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. One more time, the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. Great and mighty, great and mighty in me. One more time, great and mighty in me. Praise God. Pinapahayag po ng awitin na ito na tayo ay nasa kamay ng Diyos. Tumakbo man tayo, sabi niya, hindi tayo mapapagod. Kapag tayo ay tumawag sa kanyang pangalan, tutugon siya sa ating panawagan. I will soar on wings like eagles, held by the hands of God. I will run and not grow tired. When all is flame I call, for the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart.
awitin. Napakabuti po ng Diyos sapagkat tayong mga makasalanan, sabi nga po, binigyan tayo ng pag-asa na dapat tayo ay mapapahamak. Subalit, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos dahil binigyan niya ang kanyang bugtong na anak. At ang kanyang bugtong na anak ang maging pag-asa natin kung tayo ay maglalaan ng pagtitiwala at sasampalataya sa kanya. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did the grace appear beyond I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion keep, as long as life endures. My pains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Shall soon His soul like snow. The sun forever to shine. But God who called me hail below will live Praise the Lord. Praise the Lord. Dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa salita ng Diyos. Naway maging payak at praktikal ang kanyang salita sa ating mga buhay. Ito po ang ating mensahe. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at salamat po dahil magkakasama tayo muli sa ating pagsamba po sa umaga pong ito. At nawa po ay nasa maganda po tayong kalagayan
At kami po actually ay nasa home quarantine ngayon at soon ay isaswab po kami at makukuha yung result. At samahan niyo po kami sa pananalangin po sa bagay po na ito. At gayon din ay isama po natin sa panalangin yung iba nating mga kapatid na nasa banig po ng karamdaman. Sa umaga pong ito ay nasa huling part na po tayo ng ating series na Paradox sa month po ng April. At inline pa rin po ito sa ating yearly theme na Drawing Closer to God. Paradox. Ano nga ba yung paradox? Paradox ay kilala sa tawag na kabalintunaan. Sa Tagalog, ito ay isang figura ng pananalita kung saan ang mga pahayag ay waring magkasalungat ang kahulugan. Bagamat nagtataglay ng magkasalungat na salita ang pahayag, ang mga ito ay naglalaman ng malalim na kahulugan. Ito po ang paradox. Ilang mga halimbawa po ng paradox ay ang simula ay katapusan. Ang alam ko lang ay wala kong alam. Ang ilan sa mga pinakamalaking kabiguan na meron ako ay tagumpay. Ang mayaman ay mahirap sa kaligayahan. Ang palaging talo sa buhay ang nagtatagumpay. Marami ang nababanguhan sa mabangong amoy na taglay ng durian. Ganyan talaga ang panalo nagpapatalo sa una. Kung sino ang bata, naging matanda. Kung sino ang matanda, ay naging bata. Ilan lamang po iyan sa mga paradox o balintunaan na maaring narinig na po natin o madalas na pag-uusapan po na ng ilan sa atin at na gagamit din po natin sa ating mga pag-uusap or kung minsan sa pagbiburuan po natin. Sa banal na kasulatan po ay marami rin po tayong mababasang mga paradox na statement at makikita po natin ng ilan sa mga ito ay mismong binanggit ng ating Panginoong Hesus at gayon din ang ilan sa mga ito ay sulat po ng ibang mga apostol at iba pa. Ang ilan sa mga ito nga po ay mahirap talagang unawain kung hindi po natin pag-aaralan yung paradox po. At maaari nating sabihin na ang statement po na ito o ang paradox statement sa isang banda ay parang nga ba talagang contradictory sa kanyang statement mismo. And ang ilang paradox po na ito ay napag-aralan na po natin at naibahagi po ng ilang mga kapatid po natin sa mga nagdaang linggo at naibahagi po nila ito. Sa umaga pong ito ay tatalakayin po natin ang huling parte po ng paradox na ating pinag-aaralan sa series po na ito, which is loss is gain. Ang kawalan ay kapakinabangan. Tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoong Hesus. Panginoon, marami pong salamat sa oportunidad na magkasama-sama po kami upang makapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin ang bawat isa na buksan niyo ang isip at puso ng bawat isa upang maintindihan po namin at gayon din naman ay maipamuhay po namin ng salita mo sa umaga pong ito. Hindi nawa ay narinig lang namin ito, bagkus ay maipamuhay ng bawat isa ang mga salita mo sa umaga pong ito. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang pagbabasihan ng mensahe po natin sa Matthew chapter 16 verse 24 to 26. Nais ko pong basahin sa salin ng New Living Translation. Then Jesus said to his disciples, "If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. If you try to hang on your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? For the Son of Man will come with his angels in glory of his Father, and will judge all people according to their deeds." Sa konteksto pong ito, sa talatang binasa po natin o pagbabasihan po natin sa umaga pong ito, ay sinasabi na po mismo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo na siya po mismo ay magdurusa o magsasuffer ng maraming bagay sa kanyang buhay at sa kamay ng mga religious leader at mga pari. Kung titingnan po natin, imagine your teacher, yung kasama mo sa loob ng 3 taon ay sasabihin yung mga bagay po na ito sa'yo. Papatayin ako sa
dahil sa mga gurong ito, sa kamay ng mga gurong ito. And sa kalalagayan po nito ay piniprepare na po ng ating Panginoong Hesus yung kanyang mga disipulo, na dahil sila'y disipulo ng ating Panginoong Hesus ay sila rin ay magsasuffer tulad ng supper na gagawin sa ating Panginoong Hesus. You will take your cross daily and you need to take your cross daily. Sa umaga pong ito ay tingnan po natin ang ilang prinsipyo na maaari po nating makita at makuha upang maintindihan po natin yung paradox statement na loss is gain. At being a disciple of Christ means denying oneself, tanggihan ng kanyang sarili. Pilipos 2:7, bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ng kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. He emptied himself. Ito po ang pinakamataas na example ng pagtanggi po sa kanyang sarili at ginawa po mismo ito ng ating Panginoong Hesus. He practiced what he preached. Kung ano yung sinabi niya ay siya mismo ang nag-practice nito sa kanyang mga alagad at nagpakita nito. Anong implication po nito sa atin mga kapatid na bilang isang disipulo ng ating Panginoong Hesus? Since the one we follow, kung sino yung sinusundan natin at pinaniniwalaan, which is ang ating Panginoong Hesus, ay ginave up niya yung lahat sa kanyang sarili. Gayun din po tayo, mga disipulo ng ating Panginoon. We should deny ourselves for the sake of Christ and His ministry. Kung dati po ang desisyon po natin at kagustuhan po natin ay umiikot lamang sa pangsarili po nating kagustuhan at sa sarili po nating mundo, ngayon ang pagiging disipulo po ng ating Panginoong Hesus is not about what you want. Hindi kung ano ang gusto mo lamang, kundi kung ano ang kalooban ng Panginoon at Panginoong Hesus. You deny yourself and you need to deny yourself not once, hindi lamang isang beses, kundi every time. Ganyan ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesus. Hindi na umiikot sa sarili mong mundo ang desisyon mo, kundi umiikot na dapat ang mundo mo at ang ating buhay kung ano nga ba ang gusto at kalooban ng Diyos at ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Denying oneself now for Jesus' sake will result in fuller life later. It pays to serve Jesus, but payday will come later. And being a disciple of Christ means carrying your cross daily. Sa kaugalian po ng Romano, nung unang panahon po, sa isang taong nahatulan na ipako sa krus, ay kailangan po niyang magdala ng isang parte ng kahoy kung saan po siya ipapako o pagpapakuan po niya. At ang bagay po na ito ay pagpapakita sa nakararami na siya po ay nagpapasakop sa imperyo ng Romano na kanya pong sinusunod. At gayon din, it shows suffering and humility. At ano pong gustong sabihin at ipakita ng bagay po na ito? Anong implication ng bagay po na ito sa ating mga disipulo ng ating Panginoong Hesus? That being a disciple of Christ, we should carry our own cross every day. Dapat nating dalhin yung ating krus sa bawat araw. It means we are being submissive o nagpapasakop tayo sa ating Panginoong Hesus and we are suffering for Christ. Sa buhay po na ito, sa buhay ng pagiging Kristiyano, we will encounter humiliation o mapapahiya po tayo sa mundong ito dahil disipulo po tayo ng ating Panginoong Hesus. Surely magsasuffer po tayo dahil disipulo po tayo at mapapahiya po tayo sa mundong ito. At mamaliitin po tayo ng marami dahil sa pagiging disipulo po natin at pagiging tagasunod po natin sa ating Panginoong Hesus. 2 Timothy chapter 3 verse 12, yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Kung titingnan po natin ang ang paradox statement po na ito, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, meron tayong victory o katagumpayan sa ating Panginoong Hesus through Lord Jesus Christ. We have victory. Yet, tayo po ay magsasuffer. We will suffer sa mundong ito. Kung titingnan po natin, it makes sense, di ba? We have victory in Christ, yet
we will suffer. Sabi rin sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, "For my yoke is easy and my burden is light." Yet we will experience the burden of suffering sa mundo pong ito. 'Di ba? Titingnan natin parang very paradoxically yung statement na yun, pero napakaganda pong pangako na maaari po nating panghawakan, na sabi po sa aklat po ng Juan, Kabanata 16, talatang 33, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil napagtagumpayan na ako laban sa kapangyarihan ng mundong ito." Sabi nga ni Charles Spurgeon, "There is no crown wearers in heaven who were not cross bearers here below." And being a disciple of Christ is a costly obedience. Kilala niyo po ba si Jim Elliot? Siya po ay isang misyonero na kapatiran din po. At gayon din ay kasama po niya ang 5 mga misyonaryo na nagpunta po sila sa Ecuador. At pinagpray po nila yung tribo pong ito hanggang sa humantong na pagpipray po nila sa tribo pong ito at pagbabahagi ng mabuting balita, ay sila po ay pinatay ng ilan sa mga miyembro po ng grupong ito. Pinanalangin po nila ng 6 na taon, yet namatay po sila at kinumit po nila yung buhay po nila para sa kaligtasan ng mga tribo pong ito. Sabi nga po sa isang statement o sa journal na nakalagay sa journal po ni Jim Elliot, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose." Ang pagiging disipulo po ng ating Panginoong Hesus or disciple of Christ ay sometimes and most of the time will cause ng maraming bagay sa ating buhay at sakripisyo sa ating buhay. Maaring oras, maaring salapi, maaring oras sa ating pamilya, ating karir, at maaring maging ang sarili po nating buhay, maging ang mga pangarap po natin sa buhay. That's the cost of being a disciple of Christ. A cost of being a true and genuine follower of Jesus Christ. Yung totoong tagasunod at disipulo ng ating Panginoong Hesus. Ang pagiging disipulo po ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay very costly. Yet napakaganda pong testimony ni Apostol Pablo na maaari nating makita sa aklat po ng Pilipos. Sabi po rito sa Philippians chapter 3 verse 7 to 8, "Once I thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yet everything is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ." Sa kabila po ng mga bagay po na ito, tapat po ang ating Panginoon sa bawat isa at alam po niya kung gaano nagpagal ang bawat isa na kanyang mga disipulo at kanyang mga alagad para sa kanya at para sa kanyang ministry. Sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 10, tapat ang ating Panginoon at alam ng Panginoon kung ano yung ginawa mo para sa kanya. Matthew chapter 19 verse 29, "And everyone who has given up houses or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake will receive 100 times." Ganun po kalaki, 100 times. Not threefold, but 100 times in return, and will inherit eternal life. Obedience to God may cost us everything, but its reward is priceless beyond worldly value. Mga kapatid, alam niyo po ba yung pagkakaiba po ng isang bargain hunter and ang smart shopper? Napakalaki pong pagkakaiba po nito. Yung bargain hunter po ay hindi po sila nagki-care kung ano yung bibili nila, basta makita po nila na mura ito at sa mababang presyo ay handa po silang
bilhin na yung mga bagay po na ito. At yun naman pong smart shopper ay on other hand, ito po yung mga taong bumibili dun sa mga kailangan nila at though magbayad po sila ng mahal sa mga bagay po na ito, ay bibili nila basta mapapakinabangan po nila ito ng pangmatagalan o sabi nga magpo-provide sa kanila ng lasting value. Sa kalalagayan po natin bilang mga mananampalataya, sa pagkakataon pong ito mga kapatid, na tayo pong mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay marami pong merong bargain mentality. Ano pong ibig sabihin po nito? Napakinggan po nila yung mabuting balita at tinuturing po nila itong walang halaga. At tinuturing po nila itong bargain. Sa kabilang banda ay kiniklaim po nila na tagasunod po sila ng ating Panginoong Hesus at tagapagligtas po nila ang ating Panginoong Hesus. Ngunit wala namang pagbabago sa buhay po ng mga taong ito. Dahil ang mga tao pong ito ay walang personal na attachment at walang value ang ating Panginoong Hesus sa kanila. Dahil itinuturing lamang nila ang kaligtasan na galing sa ating Panginoong Hesus na libre lamang. Yun po yung mga bargain mentality ng mga mananampalataya. Meron din naman pong mga mananampalataya na merong smart shopper mentality. Mga tao pong ito ay itinuturing po nila o nakita po nila yung halaga o yung price ng kaligtasan na natamo po nila sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yung halaga po ng pagpapako ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nakita po ng mga tao pong ito yung prinsipyo o yung sakripisyo ng pagpapagal ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa kanilang kaligtasan. Kaya nakita po nila ito at dahil po rito, nakita nila kung gaano kamahal ang kaligtasan na binigay po ng ating Panginoong Hesus. Nagawa po nilang sumunod at magsakripisyo para sa ating Panginoong Hesus. Napakalaki pong kaibahan mga kapatid ng libreng alok ng kaligtasan o pagpapahalaga sa libreng alok ng kaligtasan at pagpapahalaga sa nagbigay mismo ng kaligtasan, kung sino nga ba mismo ang nagbigay ng kaligtasan. Gayun din naman po mga kapatid, malaki po ang pagkakaiba ng murang biyaya, ng cheap grace at costly grace. Ang malaking tanong po sa atin sa umaga pong ito mga kapatid, sa pagbubulay-bulay po natin, ano yung binavalue mo sa mga bagay po na ito? Are you a bargain shopper believer or are you a smart shopper believer na pinahalaga ng mahal na biyaya ng ating Panginoong Hesus? Iniwan po ni Abraham at pinagpalit po niya ang kanyang mga tupa at ang kanyang bahay para maging father ng all nations. Gayun din si Moses at si David ay iniwan po niya ang kanilang mga tupa para maging leader ng Israel. Gayun din si Peter at si Andrew ay iniwan po nila at pinagpalit po nila yung kanilang mga lambat para maging mangingisda ng mga tao. Gayun din iniwan ni Mary at pinagpalit po niya yung gawaing bahay niya para maupo sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Gayun din si Saul, iniwan niya at pinagpalit niya yung prestige para maging Paul at para maging leader ng iglesia. Ikaw kapatid, ano nga po ba yung kaya mong iwan at ipagpalit para sa Panginoong Hesus at para sa kanyang ministry? Sabi nga, what is gain in Christ far outweighs all that is lost for Christ. Kung ano yung nawala o natanggap natin sa ating Panginoong Hesus ay hindi maikukumpara kung ano yung nawala o yung pagpapagal ng ating Panginoong Hesus. In this world, there is immediate gain but ultimate loss, but for the disciple of Christ, there is immediate loss but ultimate gain. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng mensahe ng Panginoon. Magwakas sa isang panalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami muling papasalamat sa umagang ito na binigyan niyo po sa amin na magkaroon kami ng pribilehiyo na ikaw ang sambahin, nalahanin ang iyong ginawa para sa amin. Purihan ka sa pamamagitan po na po mga awitin. Bigis sa iyo, Panginoon, ang lahat. Pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa dakilang ginawa mo para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pag-alala
ng dalawang elemento na aming pong pinagsaluan na simbolo ng iyong pagmamahal sa amin. At salamat din po, Panginoon, na sama-sama kami umawit sa iyo, Diyos. Papuri, pasalamat, pagpakita po namin, Panginoon, ng iyong kabutihan po sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mensahe po na aming pong narinig sa umagang ito na bibigay po sa amin ng panibagong kalakasan, karunungan. Nawa, Panginoon, ito po umikot po o umukit sa aming pong mga buhay at amin po itong alalahanin ang iyong salitang ito, Panginoon, na ayon pong natungayan sa umagang ito. Salamat din po, Panginoon, sa kapatid na ginamit mo sa araw na ito na nagdulot po sa amin, Panginoon, ng panibagong pag-asa, panibagong inspiration, Panginoon, sa mga salitang ito. Patuloy mo siyang pagpalain, bless mo ang kanyang pamilya, patuloy mo siya, Panginoon, na palaguin spiritually, at tulungan mo siya, Panginoon, na lalo pa siyang lumalim sa iyong kadita. Salamat, Panginoon, patuloy kang mag-ingat po sa amin, patuloy mo bless ang buhay po namin, aming kapatiran, kami pong patuloy na sumasamba sa iyo bilang aming Panginoon. Tuloy mo pong ingatan, tuloy mo, Panginoon, na bigay, Panginoon, ang iyong proteksyon po sa amin, na malayo kami sa anumang karamdaman. Inabalik namin ang kapurihan, Panginoon, sa umagang ito at pagpupuri at salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po umawit ang ating doxology. Ang Diyos amay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Amen. Sa Diyos ang kapurihan at luwalhati sa natapos na gawain, maraming salamat po sa inyong pagsama at patuloy na pagsuporta sa ating mga online services. Para sa iba pang impormasyon at updates, mangyari lamang pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.